tantrum at nagwalang parang bata si Abante, mga kababayan, dito sa kanilang year-end report tungkol sa kanilang natalakay sa Quadcom daw di umano doon sa Kongreso. Sabi pa ni Abante, base daw sa kanilang nalikom galing sa kanilang mga testigo katulad ng Matobato, Asierto, Taguba, Kerwin Espinosa, Mabilog at iba pang mga drug personalities dati, mga kababayan, ha, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, ay napagtanto daw nila, mga kababayan, mga buhayang congressman, na ang ginawang ito ni Duterte ay isang malagyablong na nilalabag ang karapatan ng bawat tao. Yan talaga, mga kababayan, karapatan daw ng bawat tao ang nilabag ni Duterte, sabi ng Pastor Jack. Pastor ko, mga kababayan, obispo pa daw. Mio, naalaki pa ng cross, mga kababayan. Mukhang binabastos niya, mga kababayan, habang sinusuot niya ang cross na ito ay pawang kasinungalingan ang pinagpuputak dito si Abanting paatras, mga kababayan. Panoorin niyo po. For such diabolical attacks. Wow, malagyablong atake daw, mga kababayan, ha? Galing mismo sa taong parang diablo kung magsinungaling, mga kababayan. Na tinatawag ang sariling pastor ko, no? Pero grabe ang luho. On the sanctity of life. Diabolical attack, malagyablong atake sa sanctity of life. On every human being. Hindi lang every Filipino, ha? Every human being pa daw. Correction, every drug addict. Every dorogista. Bakit sa survey, Abante, ang war on drugs si dating Pangulong Duterte is more than 80% approved. Every human being. Diyan palang kitang-kita na ang iyong pagsisinungaling. Ikaw ang diablo. Human being. Human being. Iniisip po natin na magagawa mo ang gusto mong gawin. Iyang mga pinagsasabi mo, Abante, katama yan sa inyo dyan sa Kongreso, lalong-lalo na sa sarili mo. Na hindi mo sinusunod ang taligang batas. Diba? Sila, mga kababayan, hindi na sinusunod. Wala nang batas-batas sa kanila dyan sa Quadcom. Dahil nasa kapangyarihan ka. Dahil nasa kapangyarihan kayo ngayon. Mr. Speaker, Nais namin sabihin sa iyo na matatapos din ang mga bagay na yan. na matatapos din ang kapangyarihan nyo. Lahat ng mga pinagsasabi nila, mga kababayan, mensahe nila sa kanilang sarili. At ikaw ay hatulan Kayo ay hatulan. Mga buhaya ng kayo. taong bayan. Talaga. Hahatulan kayo ng taong bayan. Humanda kayo. Matatapos din ang inyong pag-aasik ng lagim dyan. Ito pong House of Representatives Thieves. Representatives. ay ang bahay po ng taong bayan. Bahay yan ng buhaya, ungas. The most rotten institution in the Philippines, sabi ni dating Pangulong Duterte. Pagkat tayong lahat ay inelect ng taong bayan Kung pwede nga lang i-abolish na yung Congress, mga kababayan, di ba? upang tayo ay magbusisi ng lahat ng katiwalaang nangyayari. Except sa kanilang sarili, na which is, mga kababayan, ang Congress ang number 1 na nagbibleed ang pera. Dahil dyan dumadaan ang mga proyekto, mga kababayan, ay sa kanila. Lalo na yung sa DPWH, mga kababayan, na for the first time in history, ngayon lang ang may pinakamalaking budget, mga kababayan. Maliban pa yan sa ayuda, ha? At ang mga proyektong ito, dadaan sa mga congressman. At lahat ng iyan, may cut daw, mga kababayan. Thieves. Sa ating pamahalaan. But the war on drugs resonated a policy of kill, kill, kill. The drug addicts, mga drogista, kriminal at iba pa, kung hindi sila magpapasakop sa gobyerno. Ang sabi nito si Abante, mga kababayan, grabe, prior to that, mga kababayan, thou shall not kill, mga Bible verses, mga kababayan. Ang tanong namin sa iyo, Abante, ngayon wala ng war on drugs, natigil ba ang patayan? Ang namamatay ngayon, ang mga inosente. Kaya nga nagustuhan ng mga tao ang war on drugs dahil ang namamatay ay ang mga drogista. At hindi naman sila pinatay, ha, na walang kalaban-laban. Malamang ang iba, mga kababayan, namatay nang walang kalaban-laban dahil ang pumatay, mga kababayan, ay yung mga pulis na mga protector nila. Pinabangbang, mga kababayan, dahil magkakabistuhan pero yun talagang namatay sa police operation, hindi yan sakop sa Abante, ha. Although sinabi talaga sa Biblia na thou shall not kill, pero utos yan para sa individual na tao. Pero kapag parte ka ng gobyerno at sumusunod ka sa talagang pulisiya ng gobyerno, ha, in performance of your duty, sasabihin namin sa iyo, Abante, na ang pagpatay ay hindi po maiiwasan, lalong-lalo na nalalagay sa peligro ang iyong sarili. Kahit pa sa Biblia, Abante, andyan na yung mga patayan. At ang authority, may karapatan magbitay, di ba? Napako ka sa krus si Kristo dati. Dati pa yan, ha. Kung pagbabasihan mo talaga ang Biblia, Abante. Pero hindi po tayo magmamagaling, mga kababayan. Dahil hindi tayo gagaya nitong parang huwad na propeta, mga kababayan. Gagamitin ang mga kababayan, cross, ang Diyos in vain. Para kunwari, pakita sa mga tao na isa siyang banal. Sasabihin namin sa iyo, Abante, masusunog ka sa impyerno sa pinagagawa mo ngayong kasinungalingan. As the former president has always said, shoot
them dead. Kapag manlaban, before they shoot you, yan ang karugtong niyan, Abante. Ano kahilo? Nagbabarilan na kayo tapos mag-aantay ka pa na matamaan ka? Ang sabi ni Pangulong Digong, shoot them dead bago ka mapatay. Ang Davao Model. Warrants for killing drug suspects. Davao Model. Under this system, police officers were given drug suspects, Hindi bawal yan. transforming the duty of law enforcement from a system driven by justice into a system driven by bounties. Hindi naman bawal yan talaga mga kababayan kahit pa saang lupalop ng mundo ng gobyerno. It's part of their duty. Mr. Speaker, in a civilized society Wow, sibilisado that pa daw. upholds Anong tawag ka Eric doon sa kanilang korte? Kangaroo court. Civilized society pa ba yan, kangaroo court nyo? of law and you Court of law! As if naman korte sila mga kababayan na ang mga abogado pinapakulong nila na may mga kaalaman dyan sa korte. Pinapakontempt, Diyos mio. process. There is no rhyme or reason Wow, rhyme for and reason para kanta. such diabolical on Diabolical. the sanctity of life of every human being. Iyak na yan, But it was President Duterte himself who provided the legal cover for those killings. So what? The narrative of nanlaban. Talagang ng laban. Mga adik yan Mga drogista mga kababayan. Tingnan niyo mga adik ngayon. Di ba ang pinapatay? Grabe. Salamat na nga lang tayo Naiwan nga yung adik mga kababayan. Yung mga pipitsugin dati. Dati talaga mga kababayan sa panahon ng dating Pangulong Digong, yung mga adik na talagang hardcore. Ngayon mga kababayan parang muling nag-regrow sila. Yung mga tutak dati. Ngayon unti-unti nang lumalaki mga kababayan. Or fought back became the legal justification for this operation. Bakit? Walang namatay na pulis. Yan ang tanong namin. Kung hindi sila nang laban talaga. As PRRD himself encouraged officers to provoke suspects into resisting arrest. Bawal yan. Hindi yan bawal sa batas. In fact, yan talaga ang ginagawa ng training sa pulis. Base sa kanilang rules of engagement. Sasabihan mo, sige iputok mo. Warning yan Sige iputok mo para ma-shortcut yung buhay mo. Warning yan. Di ba? Mahina ba makukote ng mga ungas sa ito? Which was he admitted in one of his of the hearings conducted, providing legal cover for the use of lethal force. Dahil in performance of duty nila yan mga kababayan, di ba? That's the reason why I even asked the question to our former president. Was your policy a personal policy or was it based upon the Constitution? Based upon the Constitution. Yan naman talaga ang trabaho ng pulis, di ba? Ang hulihin ang mga drogista. Pinapatupad lang ni Digong ang batas. Hindi lang mga drogista, mga kriminal. Pinapaigting lang niya mga kababayan. Kaya maraming napatay noong panahon na iyon mga kababayan dahil dumoble, trumiple. Times 10 pa siguro ang police operation laban sa droga at laban sa ibang krimen mga kababayan. Hindi katulad ngayon, palampa. Walang napapatay na adik dahil wala din gaano operasyon. Tapos anong nangyari? Ang adik ang pumapatay mga kababayan ng mga inosente. A grand conspiracy. Grand conspiracy na. Tapos ang kanilang reference niyan mga kababayan, Mato-Bato, Las Cañas, Asierto, Mabilog, Erwin Espinosa, at marami pang ibang mga witness The course of our hearing ang lahat ng iyon mga kababayan ay sabit mga kababayan sa issue ng illegal na droga. At huwag na kayo makinig dyan mga kababayan dahil lahat kasinungalingan. Bakit nasabi natin kasinungalingan? Ang kanilang mga witness mga kababayan ay wala na pong mga credibility yan. At ito namang mga buhaya, ina-accept nila as universal truth na ang sinasabi nila. O ano masasabi niyo dito? Post your comments below.